Gavin POV. Frente akong nakaupo sa swivel chair, saglit kong sinulyapan ang wristwatch ko, at di inaasahang napatayo ako sa gulat. 8 PM na pala, kailangan ko nang umuwi, dahil baka nakauwi na si Hana galing Bulacan. O kung hindi man ay pupuntahan ko na lamang siya para sunduin, o kaya na may kinananay Mela na lang muna kami tutuloy. Iniayos ko ang mga papel sa mesa ko, at isinilid ito isa-isa sa mga folders na kinalalagyan nito. Nang matapos ko ayusin ang lahat ng kailangang ayusin sa opisina ko, ay lumabas na ako't isinara ito, saka nagtungo sa kotse ko, at tinahak ang daanan pauwi sa condominium unit namin ni Hana. Nang makarating ako sa mismong unit, napakaaliwalas ng paligid, iyon nga lang ay wala pa si Hana. Naghanda ako ng isang cup noodles, at panandali ang kinain ito. Matapos akong kumain, ay kumuha ako ng jacket sa wardrobe saka bumaba sa parking lot, upang kunin ang kotse at nag-drive patungong Bulacan. Nang makarating ako ng Barangay San Juan, ay dumaan muna ako kina Nanay Mela, para saglit na magpahinga. Kumain ka muna anak, nakangiting alok sa akin ni Nanay ng isang pinggang pansit. Salamat po Nanay, nakangiting pasalamat ko. Hindi ko naman matatanggihan ang alok ni Nanay, dahil masarap siyang magluto. Siya nga pala, bumalik muli si Tatay Mario sa Saudi noong nakaraang linggo lamang. Nay, tawag atensyon ko sa kanya, habang siya'y nanunood ng telenovela. Ano iyon iho? Tugon ni Nanay. Hindi pa po ba umuwi si Hana? Magalang na tanong ko. Abay oo nga ano. Kanina pa siya nagpaalam na magtutungo sa hasyenda, abay anong oras na ba? Gumuhit ang pagtataka at pag-aalala sa mukha ni Nanay Mela. 10:00 na po ng gabi, huwag po kayong mag-alala ako na po ang susando sa kanya, at malapit ng maghating gabi, pagpapakalma ko maigi kay Nanay. Nako, mabuti pa nga anak. Ako'y lubos na nag-aalala lalo na sa kalagayan ng kalusugan ng batang iyon. Bahagyang napakunot noo ako sa sinabi ni Nanay. Kalagayan ng kalusugan. Bakit po ba? Ano po bang kalagayan niya? May sakit po ba ang asawa ko Nanay? Nagtatakang pagbubusisi ko. Hindi ba nasabi sa iyo ni Lily, o kaya naman ng iyong asawa, ang tungkol doon? Nagtatakang tanong din ito. Hindi po maaari niyo po bang sabihin sa akin ngayon? Pakunwari ay tanong ko. Hindi mo talaga alam. Nako namang mga batang iyon. Tila may kaunting pagkadismayang tura ni Nanay, sandali lamang, sabi ni Nanay at umakyat panandali sa kwarto ni Hana. Ilang segundo lamang, ay agad siyang pumanaog sa hagdan, at bumalik kung saan ako naroroon. Ibinigay niya sa akin ang isang short brown envelope na may kalumaan na. Nang mabasa ko iyon ay halos maluha ako sa mga detalye. May mga pagkakataon pa nga na tumutulo sa binabasa ko ang mga luha ko. Heart failure. Hindi makapaniwalang saad ko, at napasulyap ako ng bahagya kay Nanay Mela. Hindi niya po kailanman nabanggit ang patungkol rito. Ngayon ko lamang po nagpagtanto. Kung bakit noong mga unang buwan na kinasal kami, ay madalas siyang nawawala at kasama si Lily. Ito rin po ba ang dahilan kung bakit lagi niyang hinihimas ang dibdib niya? At ang dahil kung bakit mabilis siyang dapuan ng sakit? Naalala ko po, bigla siyang sumigaw noong magkasama kami ni Sheila sa condo unit. Habang hawak niya ang dibdib niya. Ito din po ba ang dahilan kung bakit pinakiusapan ako ni Lily na alagaan si Hana? At ito rin po ba ang dahilan kung bakit may inabot na gamot si Lily sa kanya noong nandito kami ni Phoenix? Hindi makapaniwalang tanong ko. Sa tagal ng pinagsamahan namin hindi niya binanggit ang tungkol sa kalagayan niya. Pilit siyang nagpapakasaya sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, at ang tanga ko lang dahil dinagdagan ko pa iyon noon. I can't help to blame myself for everything I've done to her. Oo anak, may nabanggit siya sa akin noon. Huwag daw sasabihin sa iyo, para hindi mo siya kawan, at para hindi ka naabalahin ng dahil lamang sa kanya. Lumuluhang tugon ni Nanay. Anak, tatapatin kita. Lumalala ang sakit niya, at kailangan ng heart transplant. Malaking halaga ang kakailanganin para doon, dahil sabi ng doktor posibleng sa London iyon isasagawa. Dahil maraming heart donors doon at magagaling ang mga doktor na mag-oopera, huwag mo sanang mamasamain, humihingi ako ng tulong sa iyo na ipagamot siya. At sana, huwag mong ipapaalam sa kanya na ako ang lumapit sa iyo. Dahil sinabi niya noon, ayaw niyang sabihin sa iyo, dahil ayaw niyang gamitin ang pera ninyo,
at kapangyarihan ng pamilya mo para lamang sa kapakanan niya. Please anak, iligtas mo ang pamangkin ko. Puno ng pagsang-ayon na tumungo ako, at niyakap ako ni nanay para doon. Kahit naman hindi sasabihin ni nanay na ipagamot ko si Hana, gagawin ko talaga. At handa akong gawin ang lahat makasama ko lang siya habang buhay. Salamat anak. Tuwang-tuwa na sabi ni Nanay Mela. Saglit na nagpaalam na ako, at nagtungo sa kotse ko, upang baybayin ang daan papunta sa hasyenda ni Sheila. Paaandarin ko na sana ang sasakyan, nang biglang may tumawag sa akin. Hana calling. Nakangiting sinagot ko ito agad, dahil nananabik na ako sa kanya. Miss ko na kasi siya agad. Hello, Mrs., napatawag ka. Magandang bungad ko. Gavin, tulungan mo kami. Sheila, please. Bigla akong kinabahan nang marinig ang sigaw niya, at kapansin-pansin din na umiiyak siya. Naalala ko bigla ang kalagayan niya, baka masama sa kanya iyan. Hello Hana, okay ka lang ba? Nasaan kayo ni Sheila? Pasiga na tanong ko. Sa Hasian, naputol ang sasabihin ni Hana. Good evening Gavin. As what I told you, you will pay for betraying me. And of course your payment was your wife. Aside from that, Hana was also a daughter of Sela, and she helped Sheila for traitoring me. So it's a tie. Or, come here at the Hacienda de Zepida, and you'll see what have you done. Nanginginig ako sa galit, habang kinakausap ko si Manager Olive. Wait for me there. I'm on my way. Please, don't hurt them. Sigaw ko at ibinaba ang cellphone ko, at ipinaharurot ang sasakyan ko, patungo sa hasyenda. Nang makarating ako, ay dali-dali akong tumakbo papasok sa mansyon, at agad kong natuntun ang kinalalagyan nila, Gavin. Sabay na sabi ni Sheila at Hana, pansin kong may marka ng tape ang bibig ni Sheila. Nakita ko rin si Mr. Zepida na nakatali sa isang upuan, maging si Sheila at Hana, ay nakatali rin ang mga kamay. Please, set them free. Please hurt me. Don't them, just me. Or let's talk about this Miss Olive. Sigaw ko at lumapit kay Hana, pero hindi pa ako nakakalapit, ay tinutukan niya ng kung ano si Hana na nakapagpamanhid ng buong katawan ko. Subukan mo lumapit, babarilan ko ang asawa mo. Sigaw niya. You know what? May paraan naman para hindi maging magulo ang harapan na to, nakangising sabi niya sa aming lahat. What? Tanong ko. Marry Sheila and forget Hana. Or else, Hana, Sheila and Nigel will gone. Not just them, even your family and your business. I assure you will disappear. Sabi niya ng diretso sa akin. What? No mommy, sigaw ni Sheila. Shut up Sheila. Galit na sigaw ni Manager Olive. Olivia, huwag mong idamay ang mga bata rito. Sigaw din ni Mr. Zepida. Sorry dear, but they do. Damay na lahat and it was all your fault. Sigaw muli nito. Hindi ko magawang magsalita, iniisip ko palang nahiwalayan si Hana, ay hindi ko na magawa, lalo na ngayon na alam kong may sakit siya. Ano Gavin? Payag ka? Matapang na tanong ni Manager Olive. Marry Sheila, or I'll hurt your wife. Napapikit ako nang mariin sa ka nagsalita. Pero naunang magsalita si Sheila. I will marry Gavin. Sabi ni Sheila at tumingin sa akin, na parang may gusto ipahiwatig. I will marry her. Sagot ko rin. Sinulyapan ko si Hana na umiiyak, hindi ko kayang makita siyang umiiyak. I'm really sorry, but, I will. Ano, hihiwalayan mo ako? Umiiyak na tanong ni Hana, itinago ko ang luha ko at pag-iyak ko, ayaw kong nakikita niya akong mahina rin. Kahit labag sa kalooban ko, ay tumungo ako at tumingin sa mga mata niya. Oo Hana, hihiwalayan kita. Diretsyong sabi ko, mahal mo ako diba? Tanong niya. Sinabi mo na mahal mo ako. Sabihin mong mahal mo ako. Sigaw niya sa akin, at hindi ko pa rin ipinakitang nasasaktan na ako. Hindi kita mahal, at hindi kita minahal. Iyong sinabi ko sa iyo noong nasa bahay tayo, hindi totoo iyon. Pinakiusapan lang ako ni Lily na sabihing mahal kita, para hindi lumala ang sakit mo. Walang emosyong sabi ko. I hate you. Ang ayaw ko sa lahat sinungaling. Sigaw niya sa akin. Tumulo ang luha ko nang bigla siyang mawalan ng malay sa harap ko. Dali-dali kong tinanggal ang tali sa kamay niya, at binuhat ko siya. Please, let us leave.
I need to bring her to the hospital. Pagsusumamo ko. Fine. Pero subukan mong hindi tumupad sa usapan. Magkakasubukan tayo. Sigaw ni Manager Olive. Nagmadali akong tumakbo papunta sa kotse ko, habang buhat siya, mabilis kong pinatakbo ang sasakyan ko patungong ospital. Nang makarating kami sa ospital, ay dali-dali siyang ichinek at kumuha ng mga test sa kanya, hindi magkandamayaw ang kabog ng dibdib ko. Gulong-gulo na nga ang isip ko, at sinisisi ko ang sarili ko sa lahat ng nangyari. Mr. Gavin, tatapatan na kita, malala na ang kalagayan ng asawa mo. I suggest, gawin na ang surgery sa lalong madaling panahon, bago pa tuluyang bumagsak ang immune system niya, na magiging dahilan ng pag-malfunction ng puso at iba pang organs niya, dahil kapag nangyari iyon, she will die. Napatingin ako ng diretso sa doktor nang marinig ko iyon. Gawin niyo po ang lahat, mailigtas lang siya. Please doc, save my wife. Kung kailangan dalhin siya sa London, please gawin niyo na po agad. Pagmamakaawa ko sa doktor. Malaking halaga ang kakailangan iho. Almost 100 million, lalo na heart transplant, at ihahanap pa siya ng match donor, at napakalaking peligro ang kakaharapin niya, at walang kasiguraduhan na magiging matagumpay pa ito. Tila gumuho ang mundo ko, habang pinapakinggan ang lahat ng sinasabi ni Doc. I can't afford to lose her. She's my life. Gawin niyo po ang lahat, kahit gaano pa mapanganib yan, basta gumaling lang siya please. Tinap ni Doc ang balikat ko, at marahan na tumungo, at ngumiti ng kaunti sa akin at saka umalis. Tinawagan ko na din sina Nanay, Lily Josh, Ate Kay, Mommy at ang iba pang mga kaibigan namin na narito sa Pilipinas. Bakit ba nangyayari ito? Masaya naman kami ng mga nakaraang buwan, hindi ko inaasahang mangyayari ito. Gagawa kami ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin ni Sheila, kung hindi man gagawin ko ang lahat para pekain ito. I can't live without her. I love you, but this time I thought, it's time to say goodbye. Sheila POV. Hindi ko mapigil ang matulala sa mga nangyayari, narito ako ngayon sa kwarto ko. Hindi ko mapigil ang umiyak, alam kong nasaktan namin si Hannah sa desisyon naman ni Gavin. At lahat ng iyon ay para rin naman sa kanya. Isa pa, alalang-alala ako sa kondisyon niya ngayon, bigla na lang kasi siyang nag-collapse kanina, hindi ko tuloy mapigil ang sisihin ang sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Mommy, bakit niya ibinigay ang kondisyon niya. Itutuloy niya talaga ang mga plano niya, at walang makakapigil sa kanya. Sa ngayon, bantay sarado ako sa loob ng hasyenda, kailangang hindi ako makalabas ng lugar na to, hanggang sa araw ng kasal namin ni Gavin. Ngunit kahit na iyon ang patakaran ni Mommy, makakagawa rin ako ng paraan para makalabas dito. Sisiguraduhin kung hindi matutuloy ang kasal, o kung hindi man matutuloy man ang kasal, pero hindi maituturing na kasal. Matalino si Mommy Olive, pero mas matalino ako nang di hamak sa kanya. At kailangan kong makausap si Gavin patungkol dito. Lumapit ako sa pintuan, at saka ito binuksan sa kalaming-linga sa paligid kung may tao ba. O kaya na may nandun si Mommy. Mukhang namang pinagpala ako, dahil napansin kong wala doon si Mommy. Dali-dali kong inilock ang kwarto ko, at bumalik ako sa couch, saka idinial ang contact number ni Gavin. Hello Sheila, bakit napatawag ka? Okay ka na ba? Kapansin-pansin na malungkot, at umiiyak siya base sa boses niya. Saan kayo? Tanong ko, imbes na sabihin ko ang plano na naisip ko, ay kausapin ko na lang sila ng personal ni Hannah. Nandito kami sa hospital, dito kasi naka-admit si Hannah, matamlay na sagot niya mula sa kabilang linya. Antayin niyo ako dyan, sisikapin kong tumakas kay Mommy, para sabihin ko sa iyo iyong plano. Sabi ko at sumang-ayon naman siya, nang matapos kong makausap si Gavin ay nagmadali akong magpalit ng damit. Nagsuot din ako ng white shoes, denim-colored skinny jeans, at white crop blouse saka jacket. Nagsuot din ako ng black cap, para hindi ako makilala, lalo na't kilala din akong actress at model, at para na din hindi ako mapansin ni Mommy. Kinuha ko ang sling bag ko, at isinilid ang susi ng kotse ko, wallet at cellphone. Binuksan ko ang sliding glass door na papunta sa terrace sa likuran ng mansyon, at dahan-daang bumaba doon habang nakakapit ako sa mga iniukit na disenyo nito. Nasa ikalawang palapag kasi ang kwarto ko, kaya medyo may kataasan at talagang ingat na ingat ako.
Nang makababa ako ay malumanay akong naglakad patungo sa pinakadulong parte ng pader, o bakod dahil may maliit na gate palabas ng mansyon. Sa pagkakaalam ko ay ang gate na ito ay lingid sa kaalaman ni Mommy, itinuro kasi ito ni Daddy sa akin noong bata pa ako, tuwing gusto kong lumabas ng hasyenda. Tago kasi ito at napalilibutan ng mga damong tumutubo sa pader, kaya hindi masyadong halata. Ngunit nang matapat ako sa likurang bintana ng kusina, ay nakita ko si Mommy na nakatayo malapit sa may lababo, at nakatanaw sa labas. Napapikit ako sa kaba na baka mahuli niya ako, at kung ano pa ang gawin niya sa akin at kay Daddy. Wala akong choice kung hindi gumapang sa Bermuda grass, at mag-alapusa para hindi niya mapansing dadaan ako. Nakahinga ako ng maluwag, nang marating ko ang gate na tinutukoy ko. Inilabas ko ang mga susi ko, at pinili ang susi ng gate, at saka ko ito matagumpay na nabuksan at isinarang muli. Tumambad sa akin ang eskinita, at tumakbo ako patungong labasan, kung nasaan naroroon ang sakayan. Hindi ko na kasi pwedeng itakas ang kotse ko, dahil baka lalo akong mahuli ni Mommy, at nakasara rin ang main gate. Kuya, sa town proper po. Magalang na sabi ko sa tricycle driver, at hinatid naman niya ako sa bayan. Agad ko namang natunto ng ospital na sinabi ni Gavin. Narating ko din kaagad ang private room ni Hannah. Naabutan ko si Hannah at si Gavin na nag-iiyakan at magkayakap. Gavin, Hannah, magbibigay presensya ko. Napangiti ako nang makitang okay na sila. Pero pansin kong hindi physically okay si Hannah. Paano ka nakatakas? Tanong ni Gavin. Hindi na mahalaga yun, nandito ako para kumustahin kayo ni Hannah. At sabihin ko na din ang plano, sabi ko. Anong plano? Malumanay na tanong ni Hannah. Hindi kasi siya makagalaw ng maayos dahil sa mga cable na nakakabit sa kanya. Para doon sa kasal na yan. At kailangan kong makipagtulungan kayong lahat, tugon ko. Sakto namang dumating ang pamilya ni Gavin, at pamilya ni Hannah including their friends, sina Laisha, kaya ipinaliwanag na namin ang lahat. So ito ang plano, sabi ko at isinalaysay lahat ng plano, at sumang-ayon naman silang lahat.